Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome po sa Boxer Shorts. Ako si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi po tayo nagpapamonetize. Handog gusto nyo diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. At ngayon sa Boxer Shorts, sa ating Express Edition, ating pong papasadahan ng paspasan ang dalawang laban na nangyari kanina lamang. Tampok ang dalawang Filipino boxer. Una, si Kenneth the Loverboy Lover na napalabang kay Michael Angeletti ng Amerika sa isang IBF Bantamweight title elimination match. Natalo via very close split decision itong si Kenneth Lover. And then isang catchweight match naman sa pagitan ni John Casimero at ni Luis Neri, kapwa mga dating former world boxing champions, nagtuos sa isang catchweight fight around 124 pounds. Ating pong kikilatisin na naging panalo ni John Casimero via a 4th round knockout. Ang implikasyon na nangyaring problema sa timbang ni Luis Neri, who was forced to undergo severe rehydration. Ang killer ng mga boksingero, rehydration, for showing up irresponsibly overweight sa kanyang laban kontra kay John Casimero. Lahat ng ito sa ating special edition ng Boxer Shorts. At nagbabalik po ang Boxer Shorts mga kaibigan, Attorney Ed Tolentino, kasama pa rin po ninyo. Alam nyo, inanunsyo ko na ako'y magbabakasyon, pero dahil na rin sa inyong mga request, ay ating pong pinapaunlakan ang inyong request for a post-fight analysis na naging laban tampok ang mga Filipino boxers na si Kenneth Lover at si John Casimero. Sila po ay nagpakitang gilas dyan sa Japan, pero naging contrasting o magkaiba ang resulta ng kanilang laban. Unahin muna natin dito kay Kenneth Lover kontra kay Michael Angeletti. Ito po yung mga bantamweights, 118 pounds, naglaban para sa isang IBF Bantamweight Title Eliminator. Ibig po sabihin na isang title eliminator, top contenders sa weight class maghaharap. Kung sino ang mananalo ay siya magiging next mandatory contender para sa reigning IBF Bantamweight Champion. So very important ang labang ito para kay Lover at kay Angeletti kapag gusto nilang makuha ang minimithing title shot ng sino mang boksingero. Now, itong si Kenneth Lover, sinabi po natin sa ating pre-fight analysis. Analysis hindi po prediction. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nyo makita ang diferensya sa dalawang termino. Sinabi po natin na ang kalakasan ni Kenneth Lover ang kanyang power punching. Mas malakas sumuntok yung Kenneth Lover, pero kinakailangan niyang trabahuin itong si Michael Angeletti na isang magaling na boksingero. Boxer po ito. Sinabi natin na ito isang magiging boxer versus puncher match-up. Magandang ikangay pairing ito, no? Kenneth Lover owns a powerful left, pero nandoon ang boxing skills nitong si Michael Angeletti. Sinabi natin kailangan pumasok siya, kailangan siya maging aggressive. He has to dictate the tempo. Otherwise, buboksingin siya maghapon nitong si Michael Angeletti. In fairness mga kaibigan, first 3-4 rounds, maganda ang pinakita ni Kenneth Lover. He was blocking the jab, he was moving his head well, and he was looking to land the big left straight. In fact, sa round number 2, naka-knockdown pa nga itong si Kenneth Lover. Although, flash knockdown lang naman yon, hindi naman seryosong knockdown yon. Ang problema mga kaibigan, medyo nawala ang momentum after that knockdown at medyo nag-rely sa big punch itong si Kenneth Lover. Yun ang problema pag naka-knockdown ka, minsan nagkakaroon ka ng kumpiyansa na isa pang big punch ang kailangan mo at tapos na ang laban. So, nandun na, pumasok na by the middle rounds yung boxing skills nitong Michael Angeletti. Binuboxing na niya itong si Kenneth Lover. Ito yung ating kinatatakutan sapagkat na-establish na ni Michael Angeletti ang kanyang jab, ang kanyang rhythm, at kinakailangan ng maghabol nitong si Kenneth Lover. Pero kinakapos na po at medyo kulang na sa conditioning ang ating boksingero na si Kenneth Lover. Ito rin natin kinatakutan sapagkat if you will notice, medyo sumablay sa kanyang unang tangka na makapasok sa 118 pounds doon sa weigh-in itong si Kenneth Lover. He got the weight on his second try. Now, nanalo po by split decision itong si Michael Angeletti. He will get the next title shot. Pero all is not lost. In fact, one judge scored the fight for Kenneth Lover. One judge was convinced na panalo yung bata natin. Hindi po damaging
ang pagkatalong ito. In fact, makakabuti pa ito sapagkat wala na yung pressure kay Kenneth Lever to preserve yung kanyang unbeaten record. Pero kinakailangan trabahuhin niya, number one, yung kanyang conditioning. Sapagkat nakita natin in the championship rounds, 8, 9, 10, 11, 12, medyo talagang hinihingal na po ang ating batang boksingero. So kinakailangan yan. Also, nandoon ang power killer left, pero kailangan matutong i-set up ito. Nandun yung mga feints, nandun yung mga right jabs to set up the left straight. Kailangan bigyan ng anggulo ni Kenneth Lever yung kanyang kaliwa. But all these things, mga kaibigan, ay matututunan sapagkat bata pa si Kenneth Lever. I do not see him tumbling out of the rankings. In fact, I see him within the top 10 pa rin ng IBF Bantamweight rankings. He will stay active, pero kailangan ang conditioning ay ayusin. So, nagsisimula pa lamang ang ikangay arangkada ni Kenneth Lever, all is not lost. At ngayon, mga kaibigan, mapunta po tayo sa laban na alam ko, inaantabayanan nating lahat, John Casimero versus Luis Nery. Ang labang ito ay catchweight, mga kaibigan. Nag-usap na lamang si Nery at si Casimero kung saan sila komportabling timbang. At 124 pounds po ang kanilang napagkasunduan. But Luis Nery showed up overweight in this fight. Di lamang overweight, although inaantabayanan na natin yan na magkakaroon nga ng issue. Pero the fact na ginawa na ng catchweight, ibig sabihin, dito kayo komportable. Hindi kayo magkakaproblema. 124. Wala na nga yung WBA Gold Junior Featherweight belt kasi yung kailangan 122 pounds. Catchweight na lamang 124. Hindi pa rin na-meet ni Nery ang timbang na ito. Now, Casimero could have walked away from this fight sapagkat maliwanag ang kasunduan, catchweight 124, sobra si Nery around 127. Pero naisalba ang labang ito sapagkat the Japanese Boxing Commission required Nery to undergo the killer rehydration. Ibig sabihin, titimbangin ka ulit pero hindi ka kailangan lumampas ng 10 pounds. So, nagkaroon ng massive weight draining itong si Luis Nery. At sinabi nga po natin, this changed the complexion of the fight. Ito'y pumabor na para kay Casimero sapagkat drained na eh. Yan nga sinasabi ni Oscar De La Hoya. That is the killer rehydration sa boxing. Yan ang nangyari kay Ryan Garcia at saka kay Tank Davis, sabi ni Oscar De La Hoya. Mabigat yan. Kasi overweight ka na, hindi mo na-meet ang timbang, and then you are forced to undergo the rehydration process. You cannot gain more than, let's say, 10 pounds. Kailangan kontrolin mo ang iyong timbang after the official weigh-in wherein you did not meet the catch weight of 124. Now, in our analysis of this fight, mga kaibigan, analysis, not prediction. Hindi ko alam kung bakit hindi nyo maintindihan ang diferensya ng dalawang termino. Nilabas po natin ang kalakasan at kainahan ng dalawang boksingero. Ang sinabi natin dito, this is going to be a fun fight. Unahan na ito. Wala nang science dito. Kung sino una makatama, well and good. Casimero can knock out Nery. Nery can knock out Casimero. Ang paborito po sa pustahan dito, dyan sa Japan, ay itong si Luis Nery. Sapagkat mas familiar siya sa mas mabigat na timbang. Ang problema, nagbago po ang complexion. Sapagkat ito nga overweight and forced to undergo rehydration. This was the perfect opportunity for Casimero to take advantage. By undergoing rehydration, after being overweight, Nery made himself ripe for the kill. Kaya tama lang na binomba agad siya ni General Casimero right in the opening round. And on his way to a 4th round devastating knockout win. So, this fight saved General Casimero's career. Pero saan ba papunta ang karera ni General Casimero? Number 1, catchweight po ito, walang klaradong division. 124 pounds. General Casimero will have to decide, saan ka ba magkakampanya? Junior featherweight, 122 pounds, kung saan nando si Naoya Inoue, or featherweight, 126 pounds. Sapagkat yung 124 is kahit pa paano pasok sa featherweight, which is 126 pounds. As of now, wala po sa junior featherweight ranking si General Casimero. Dahil nga nagkakaproblema sa kanyang weight issues, there are issues kung saan siya ngayon lalaban. Pero importante, nanalo po siya
sa labang ito. Yun ang kinakailangan niya because a loss from Nery would have ended the career of John Well Casimero. He saw an opportunity. He did not walk out from the fight. Nery only has himself to blame for this fight. Palagay ko masyado niyang tinik lightly ang training. Akala siguro, dahil maliit din lang si Casimero, alam niya may problema rin sa timbang, siguro inisip niya, pareho lang ang problema namin, magsasapakan na lang kami. Pero to show up 3 pounds overweight in a catch weight of 124, to undergo rehydration, pinatay ni Nery ang sarili niya even before the fight. Okay? Pinalambot niya ang sarili niya even before the fight. We are not going to take anything away from the victory of John Well Casimero. But Nery did not take this fight seriously. He was very irresponsible. Ang boksingero, number 1, commitment niyan, timbang. So, kinakailangan ni Casimero ngayon ay liwanagin sa mga boxing governing bodies saan siya mga ngampanya. Junior featherweight or featherweight. Ako personally, mas maganda 122. Yung pa rin ang timbang na tingin ko kahit papano, maganda para kay John Well Casimero. Medyo malalaki na po yung mga featherweight boxers. Although Nery is ranked as a featherweight, I think it will be better for Casimero to stay at 122 and hopefully this fight revive possible interest for a fight with Naoya Inoue. Ang problema nga lamang, si Naoya Inoue ay nagsasabing aakit na rin sa 126. So nagkakaroon talaga ng problema. Baka pag bumalik sa 122 si Casimero, umakit naman sa 126 itong si Naoya Inoue. Endless na habulan. Pero ang importante for John Well Casimero, figure out saang division and get a world title. Get a world title. That's the only way you will get the attention of Inoue and all the other boxers if you have a world championship belt. So kailangan alamin niya saang division, get a world title, and observe the weight. Observe the weight. Kung junior featherweight, observe 122. Kung featherweight, observe 126. Hindi puro catchweight. Kasi sa catchweight, hindi maliwanag kung saan ang direksyon ang gusto mong tahakin. So a win is a win. We congratulate General Casimero. It was a fun fight. No science involved. Nery showed up irresponsibly overweight, forced to undergo rehydration. Kasalanan niya yun. Okay, kasalanan niya yun. And Casimero took full advantage. Hindi na pinaporma itong si Luis Nery. That is the way you end it. That is the way you take advantage. Boxing po yan. If you come unprepared, you can suffer from the consequences. So yan mga kaibigan, congratulations John Well Casimero, pero congratulations pa rin po kay Kenneth Lever. Na-expose siya sa isang magaling na boksingero at hindi naman ganun kapangit ang kanyang pinakita. He will be back. The lover boy will be back. And hopefully, a better boxer. Because if you can learn from your mistakes, you will emerge a better boxer. At yan po ang ating boxer shorts for today. Alam ko, nag-anunsyo ako na magbabakasyon ako. Pero kailangan pong ipasok ko ang video na ito to congratulate ang kampanya ng ating mga Filipino boxers. Tuloy-tuloy lang para kay Kenneth Lever at kay John Well Casimero. I really hope he becomes a world champion again, itong si Casimero. At si Lever, naway matuloy pa rin ang kanyang plano maging world champion. Naudot lang ito para kay Kenneth Lever. This is just a bump on the road, iho. Tuloy pa rin ang biyahe para sa isang world championship. At yan po ang Boxer Shorts for today. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating munting YouTube channel. I realized na tayo magbabakasyon, but like I said, we will be monitoring yung mga developments sa boxing. Ako si Attorney Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan. Buntalan lang.